Dinalaw nga po kanina ng mga opisyal ng National Commission for Culture and Arts and the Arts ang Baclayon Church, isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas na sinira ng lindol noong Martes. Ang Baclayon Church ay diniklarang National Historical Treasure noong 1995 at itinayo ito sa pamamagitan po ng paggamit ng milyon-milyong puti ng itlog para mapagdikit ang coral stones na ginawang haligi at bell tower na simbahan. At sa unang pagkakataon po, nasilip din namin ang loob ng simbahang paboritong dayuhin ng mga turista. At narito ang aming pagpapatrol. Gawa sa bloke-blokeng coral stones ang simbahan ng Immaculate Conception na higit na kilala bilang Baclayon Church, ang ikalawa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Sinimulan itong gawin noong 1595 at nagsilbing unang sentro ng kapangyarihan ng Spanish Jesuit missionaries nang dumating sila sa bansa. Sa loob ng simbahan, antigo rin ang mga gamit at santo, may dungeon pa ito kung saan umano pinaparusahan ang mga katutubong lumalabag sa batas ng simbahang Katoliko. Lalong dinarayo ngayon ng mga turista ang Baclayon Church dahil sa natuklasang imahe ni Padre Pio sa pader. Ang imahe sinasabing unang nakita ng isang photographer na Taiwanese noong 2007 at mula noon isa na ito sa mga atraksyon sa lugar. Pero nang lumindol noong Martes, ito na ngayon ang itsura ng Baclayon Church. Nakatayo pa rin ang bell tower pero may bitak at gumuho ang ilang bahagi. Ang imahe ni Padre Pio sa pader, himala naman na hindi na pinsala. Pero nakita nating fasad, yung sa loob, yun yung 17th century fasad. Yun yung original. Tapos yung nadagdag, yung bumagsak ay 18th century. Gawa ng mga Jesuit. Sa unang pagkakataon mula ng lumindol, nakapasok kami sa loob at nakita ang pinsalang inabot ng simbahan. Wala nang pinapapasok sa loob dahil delikadong gumuho, lalo na at wala pa ring tigil ang mga aftershock. Oh, yan ang bumagsak na parang part ng poste. So, malapit na mahulog yung dalawa. Nalaglag na. Yung dating old ceiling ay kahoy. 1700s din pala ito. 1700s, meaning to say 1601 upwards. The red 01. Hindi kasi masyado specific yung pinaka-date. 17th century. Kanina rin ay dumating ang mga opisyal ng National Commission for Culture and the Arts para inspeksyonin ang pinsalang inabot ng simbahan at malaman kung aling bahagi pa ang pwedeng ayusin o pwedeng isalba. Labis ang panghihinayang nila dahil kasi simula pa lamang ng kanilang proyektong restoration at conservation ng mga lumang simbahan sa Bohol. Matagal na po kami dito kaya masama loob namin. Matagal na kayong? Nagko-conserve and ang conservation program po ng NCCA since 1998 po. Sa ngayon, nakikiusap ang NCCA sa mga dumadayo sa Baclayon Church at sa iba pa mga lumang simbahan na iwasang tapakan o galawin ang mga nakakalat na coral stones habang pinag-aaralan pa nila kung paano may sasalba ang mga tinuturing na National Cultural Heritage. Nakiramay si South Korea President Park kay Pangulong Aquino dahil sa pinsala ng malakas na lindol sa Bohol at sa Cebu. Handa namang tumulong sa mga biktima ng lindol ang mga Pinoy na nakatira sa South Korea. Nagpapatrol si Willard Cheng. Pagdating ng South Korea, nagbigay pugay agad si Pangulong Aquino sa mga bayani ng Korean War sa Seoul National Cemetery. Isa ang Pilipinas sa mga tumulong sa South Korea laban sa North Korea noong giyera ng 1950s. Ang malalim na pinagsamahan ng dalawang bansa ang pinagtibay ngayon sa pagbisita ni Pangulong Aquino. Ang unang leader na bisita ni President Park Geun-hye. Nakidalamhati naman si Park sa pinsalang idinulot ng malakas na lindol sa Bohol, Cebu at iba pang lugar. Ang mga Pilipino naman sa South Korea handang tumulong. Ang first project ko is tutulungan namin yung mga simbahang nasira. Kahit malalayo sila sa kanilang mga family, sa ating mga kababayan, naduro pa rin yung, sabi natin siguro, no? Yung bayanan spirit ng mga Filipino. South Korea ang nagpapadala ng pinakamaraming turista sa Pilipinas.
Nagkasundo pa ang Pilipinas at South Korea na magtulungan at magpalitan ng kaalaman sa larangan ng national defense at magkaroon ng ugnayan sa sports. Pauutangin ng Export-Import Bank of Korea ang Pilipinas ng $80.4 million o 3.2 billion pesos para sa mga flood control projects. Bukas pupulungin ni Pangulong Aquino ang mga negosyanteng Koreano para anyayahang mamuhunan sa Pilipinas. Makikipagkita rin siya sa mga Pilipinong narito bago bumalik ng Maynila. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino, Seoul. Bayan, sa ating CCTV patrol, inararo ng isang delivery truck ang bakod at mga sasakyan sa harap ng isang hotel sa Antipolo City kanina. Nagpapatrol si Gasabel Gas. Sa kuha ng CCTV ng hotel, tumatakbo na humigit kumulang 80 km/h ang truck na ito pababa ng Sumulong Highway sa Barangay Mambugan, Antipolo City. Sinalpok ng truck ang yerong bakod ng isang junk shop, binangga ang isa pang truck na nakaparada at ang bakod ng hotel. Sumunod ditong sinalpok ang nakaparadang asul na kotseng ito. Matapos ito ay bumalandra ang delivery truck sa harap mismo ng pintuan ng hotel. May narinig po kasi akong kumalabog. Yung inararo niya po yung junk shop. Tapos saka na lang po ako tumakbo. Buti na lang may kotse nga dyan kasi kung wala siguro, dediretso na yan sa loob eh. Sugatan ang driver na nakilalang si Randy Baligasa na agad dinala sa ospital. Nagalusan naman ang tatlong pahinanti nito. Nawalan muna ng preno ang truck. Kinabig ito ng driver pakaliwa para iwasan ng mga taong nagdaraan. Ayon sa Antipolo Traffic, marami ng aksidenteng nangyari sa pababang bahaging ito ng Sumulong Highway. Kaya balak dagdagan ng mga signage sa lugar para balaan ang mga motoristang nagmamadali sa biyahe. Gasabel Gas, Patrol ng Pilipino. Kinumpirma ni Freddy Aguilar may karelasyon siya ngayong menor de edad. Plano rin daw niya itong pakasalan sa West. Naging kontrobersyal sa social media ang mga na-post na larawan ni Freddy at ng babae na naghahalikan. 60 years old si Freddy, 16 years old umano ang babae. Pinakilala ni Freddy sa TV Patrol kamakailan ang babae sa paglulunsad ng bago niyang club. May restriksyon ang batas sa pagpapakasal ng mga menor de edad, bagamat wala pa siyang pinapakitang birth certificate ng girlfriend. Giniit ni Freddy, wala siyang nilalabag na batas dahil nakuha niya ang parental consent ng magulang ng kanyang girlfriend. Huli na rin umano nang malaman niya ang tunay na edad ng nobya. Nakilala ni Freddy ang babae sa kanyang show sa Oriental Mindoro noong Mayo. Muling binuhay ng Hollywood ang horror classic ni Stephen King na Carrie. Eksklusibong ikinuwento ng bida nito na si Chloe Grace Moretz ang pagiging eksperto niya sa paggamit ng kutsilyo mula Batangas, ang balisong. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez. I can make things move. Sa remake ng classic horror thriller na Carrie, si Chloe Grace Moretz ang gumaganap sa dalagitang biktima ng bullying at may angking telekinetic power. When you were reading the story, was there ever a point in time when you're like rooting for a happy ending for Carrie? Totally. When you see her step into prom, you look at her and you go, maybe, just maybe, she can be normal. Yeah. Maybe if she doesn't get that blood dumped on her, maybe if nothing happens to her and she just lives her life that night, who knows what might happen to Carrie. Maaksyon ng pelikula pero hindi na bago sa young star ang gumawa ng mga mapanghamong eksena. I'm Hit Girl. Unang sumikat si Chloe sa pelikulang Kick-Ass kung saan gumamit siya ng Pinoy na armas, ang balisong. How expertly you wielded the balisong. Oh yeah, oh my God, yeah. And Kick-Ass. It's amazing. It's an amazing tactic to learn. They think I'm weird. Isa ang dalaga sa itinuturing na most promising young superstar sa Hollywood, pero sa batang edad na 16, may mga masasakit na karanasan na rin kaya nakaka-identify daw siya sa kanyang pagganap bilang Carrie. I've dealt with a huge amount of scrutiny in my life. You know, I'm only 16, but I've dealt with a lot of scrutiny. I've dealt with a lot of hate. Palabas na ngayon ang pelikula sa mga sinihan sa Pilipinas. Yong Chavez, Patrol ng Pilipino, Hollywood, California.
Nandito pa rin po tayo sa famous na Lubok Church at kanina po ay nakita nating sama-sama ang Lubok Children's Choir na isa sa mga tinaguriang pinakamagagaling na umawit sa buong mundo. At kabilang po sa napanalunan nila ay ang first place o gold medal sa Europe and its Songs na ginanap sa Spain. Third place din po sila sa Cartamen Coral de Tolosa de España o sa Spain. Kasama po natin ngayon si Carmel May Inson, isa po sa mga miyembro ng Lubok Children's Choir. Kayo ay laging nagpa-practice dito? Okay. So paano kayo ngayon magpa-practice na wala ng simbahan? Sa ngayon po, kanselado po lahat ng aming practice kasi medyo may sira po yung practice hall po namin. Tapos, pero by this December po, may invitation po kami sa Vietnam. Vietnam? Opo. Vietnam, okay. Ikaw ba, kayo bang grupo, ilang beses na nakakanta sa simbahan? Marami na po kasi every Sunday, Every Sunday? Wednesday, Okay. Tapos mga special occasions po. Mga special occasions, okay. Ngayong nasira na ang simbahan ng Lindol, siyempre ang ating mga kababayan ay, hindi naman sa masama ang loob, kundi sanay nga, masasabi natin masama ang loob dahil nasira ang makasaysayan simbahan. Ano? At kayo mga bata na dito kumakanta linggo-linggo ay hindi na ngayon makakanta. Meron ka bang mensahe sa ating mga kababayan, hindi lamang sa Bohol, kundi sa buong Pilipinas, kayo mga bata? Sa aking mga kababayang Boholano po at mga Pilipino, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Masakit man isipin ang nangyari pero dapat tanggapin po natin to. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Pagsubok lamang po ng Diyos. Manalig po tayo, magkaisa at magtulungan. Yan lang po. Okay. Kami ba ay bibigyan nyo ng sample? Opo. Okay. Sige. Narito po ang Lubok Children's Choir. I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to all light, guide us with your grace.
Yan po ang Lubok Children's Choir sa harap po ng bumagsak na Lubok Church. At yan naman ang pag-asa na dala sa atin ng mga kabataan sa kalagitnaan ng trahedya. Yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. At mula naman po dito mula sa Lubok Church, sa bayan ng Lubok dito sa Bohol, maraming salamat at maayong gabi, bayan.